Hello, magandang hapon po uli. So meron tayong mga pag-uusapan. So ito yung mga nag-viral naman sa social media na issues. Unahin natin itong saan ba yan? To. At panoorin natin yung news regarding dito sa video na to. So ito, may nakikita ko na nag-aaway na mukhang Chinese, yung isa. Panoorin natin. Hindi mo kailangan pumunta sa police station! Wala kang ginawa sa akin! Police station now! 1, 2, 3! Duhay mo police station! Umalis ka na ngayon! Duduraan po dyan. Police station now! Kung hindi ka lang po police station, bakit ka pa nandito? Ano nangyari? Ano ba? ID mo! Pakita mo sa akin yung ID mo! So mahiwaga, ano ba yung nangyari? So panoorin natin yung news regarding this. Na ko na to kahapon, kaya lang syempre hindi ko alam yung konteksto eh. So ito yung parang konteksto niyan, panoorin natin sa news, no. Ayusin ko lang yung resolution. So ito. Viral ngayon ang video ng sinapit ng isang gym goer sa BGC. Sinigawan na nga, dinuraan pa. Ang detalye sa agenda report ni Kian Querol. Hindi mo kailangan pumunta sa police station! Wala kang ginawa sa akin! Sinigawan, binantaan at dinuraan sa muka in public. Ito ang traumatic experience ng gym goer na nagpapakilalang si Backpack Guy habang naglalakad sa 9th Avenue corner 32nd Street sa BGC kagabi. Inatake raw siya ng isang lalaki dahil binangga umano siya. Sa inupload na video sa Facebook ng kaibigan ni Backpack Guy na si Jonel Noe, kitang tuloy ang paghaharas sa kaibigan kahit kaharap na nila ang isang marshal. Nagbitaw pa raw siya ng homophobic slurs saka dinuraan sa muka si Backpack Guy. Meron ba sinabi? Nako, ano na naman to LGTB na naman to na issue Ang paghaharas sa kaibigan kahit may sinabi ba bago duraan? O baka mamaya, to be fair naman, maging fair naman tayo, baka mamaya wala naman sinabi, siningit nyo lang yon para umigting yung issue. Pag mga ganyan, wag nyo nang dadagdagan siguro ng mga ganong issue. Kung hindi ka lang po police station, bakit ka pa nandito? Ano nangyari? Ano ba? ID mo! Pakita mo sa akin yung ID mo! Ano nangyari? Yung Nandito! Ano nangyari? Ano ba? Duhay mo police station! Umalis ka na ngayon! wala naman sinasabing homophobic slur Hindi naman sinabi yung pagiging bading nitong Sa bagay, wala naman ako doon pero sa video kasi wala namang sinasabi tungkol sa kabadingan nitong inaano niya. Siguro maybe siguro bago makunan yung video. Pero kung ako lang kung pagbabasehan ko yung video, feeling ko kung nilalait yung pagkabading nyo dyan, hanggang matapos ang video, puro kabaklaan nyo yung sasabihin Pero kung papanoorin natin ayoko kasi, sorry hindi sa kinakampihan ko to, busit na busit din ako dito sa lalaki, pero ayoko nung narrative na ganon. Na dahil sa, yung magsisingit kayo ng agenda nyo. Hindi mo kailangan pumunta sa police station! Wala kang ginawa sa akin! Police station now! 1, 2, 3! Duhay mo police station! Umalis ka na ngayon! Police station now! Kung hindi ka lang po police station, bakit ka pa nandito? Ano nangyari? Ano ba? ID mo! Pakita mo sa akin yung ID mo! Wala walang narinig talaga na yung sa pagiging bakla
'Di ba? Ano, instead, alam nyo, instead na kampihan kayo, wag na kayo mag-iimbento ng mga ganon. Hindi, maybe uulitin ko baka mamaya bago mag-start yung video, sinabi yun. Pero yung isisingit nyo pa, kung wala naman nangyari na ganon at wala naman sa issue yun, wag nyo na isingit. Sinigawan na nga, dinuraan pa. Ang detalye sa agenda report ni Kian Querol. Doon na lang tayo mag-stake doon sa form na ng pambabastos yan eh. Hindi na kailangan magdagdag pa ng kung ano. Sinigawan, binantaan at dinuraan sa muka in public. Ito ang traumatic experience ng gym goer na nagpapakilalang si Backpack Guy habang naglalakad sa 9th Avenue corner, 32nd Street sa BGC kagabi. Inatake raw siya ng isang lalaki dahil binangga umano siya. Sa Kasi ito narrative ito nung isang side eh. Di siguro nabangga siya, no? Siguro nabangga siya. Pero siguro sa narrative nila, binangga sila. Hindi pa natin alam yung kabuuan eh. upload na video sa Facebook ng kaibigan ni Backpack Guy na si Jonel Noe, kitang tuloy ang paghaharas sa kaibigan kahit kaharap na nila ang isang Martian. Nagbitaw pa raw siya ng homophobic slurs, saka dinuraan sa muka si Pak. Wala namang nangyaring ganun eh. Next thing we know, this man is spitting on him, traumatic, and yelling homophobic slurs like bakla ka. Clearly targeting him with hate speech and harassment. Wala namang ganun, eh. Okay na yung sapat na yung makita namin na binabastos kayo bilang tao. Yung dinuduroan, hindi maganda yon. Pero yung magdadagdag pa neto, bakla ka, wala naman na-capture sa video nun eh. At kung meron man, kung sinasabi mo dito na clearly targeting him with hate speech, all throughout na sigaw niyan, sasabihin na bakla kayo. Pero hindi eh. Maybe may nasabi sa umpisa, pero feeling ko may nasabi sa umpisa na hindi na-capture ng video, pwede naman yon kasi wala naman tayo pare-parehas doon sa pangyayari. Pero kung palilitawin nyo yan na hate speech yan dahil bakla kayo, unfair naman yon. Naghahanap kayo ng simpatsya ngayon yan sa community nyo eh. So iwas-iwasan nyo tong ganito, ha? Iwas-iwasan nyo kung hindi rin lang naman mapapatunayan ng buo. Kasi yan ang lagi ang feeling nyo sa sarili nyo eh. Na inaapi kayo dahil doon eh. Baka may iba pang bakit nga naman isa pa ayaw pumunta sa police station? Nasa inyo na yung simpatsya ko, eh. Pero yung dadali pa ng ganito. Backay at hinamon na magpunta sila sa police station. Tuhayin mo police station! Umalis ka na ngayon! Ayon kay Noe, nagpunta na sila sa barangay at pulis. Pero hanggang unjust vexation lang daw ang pwedeng ikaso sa lalaking nandura. Ayon sa revised penal code, ang unjust vexation ay isang light offense na katumbas ng reklamo sa pang-iinis o aksyon na nagdudulot ng pag-istorbo o emotional distress sa isang tao. Ang multa na itinakda ng batas ay ang pagkukulong ng 1 hanggang 30 araw at mabanag ng multa na nagkakahalagang 200 pesos lamang. Ayon sa Southern Police District, may mental health problem ang lalaking nandura sa video. Absuelto pa. Sa post, ilang netizens na rin ang nagsabing dating ginawa na raw ito ng lalaki. Kita sa video na posted last month na dinumog ng mga security guard ang lalaking nandura sa isang mall. Ang dating ginagawa na hindi dahil hindi dahil bading kayo, hindi dahil sa hate speech, may topak lang talaga yung tao. Kayo naman mga kapatid ko dyan sa LGBTQ Huwag niyong sa lahat ng oras, huwag niyong isisingit yung yung agenda niyo. Ano ba? Kung kung may topak yan na nalaman nila, hindi niya alam ang ginagawa niya. Habang nagsisigaw, na-turnover na ang lalaki sa barangay Fort Bonifacio. Wala namang ibinigay na detalye ang SPD sa disposisyon ng lalaki at status ng kanyang kaso. Para sa agenda, Kian Querol, Billionaire News Channel. Bullshit. Anyway, next video or post.
So, ito nakakalungkot din, no? May isang post dito. So, nagva-viral din to eh. May nasusunog na kotse. Ano bang kadalasan dahilan ba't nasusunog ang kotse? Yung siguro battery, no? Sabi nila battery daw eh. Mali yung pagkakabit or may problema sa wirings. Pwede. So, nakalagay dito. Car ko po yan. Wala man lang tumulong to extinguish the fire. All of them holding their phone filming my car burned. Nagmamakaawa ako sa kanila, help me, pero walang tumulong. Nakakalungkot din, ano. Pero, sa kabilang banda, hindi ko rin masisi yung ibang tao kasi hindi rin siguro alam ang gagawin. Katulad mo, di ba? Ikaw na nasunugan, hindi mo rin alam yung gagawin or yung, mas lalo na yung mga bystander na walang coaching ganyan. Hindi nila alam. Ano ba, okay lang bang buhusan ng tubig yan? Or, ano? Kasi baka magkamali eh. Di ba may oil yan? Or at least man lang sana yung mga, ano, yung mga nanonood ay tumawag ng bombero kaysa mag-video. Di ba? Wala eh. Yung pagsunog ng... Marami nangyayaring ganyan eh. Nakasaksi ako one time sa tapat ng Fatima Hospital, ganyan din, nasunog din. Parang hiniram niya lang yung kotse pero nasunog. Wala eh. Di ba? Hindi ko rin masisi ibang tao na, kaya lang nakaka-insulto nga naman yung parang ginawa na lang content yung ano mo, yung kamalasan mo. Pero sa kabilang banda kasi, baka hindi rin alam nung iba gagawin. Diba? Paano bang gagawin? Hindi nga mag-discussion kayo dyan sa baba. Paano bang gagawin pagka ganyan? Hindi ko rin alam eh. Sa totoo lang. Tama ba na buhusan ng tubig yan? Di ba sabi daw patayin daw yung makina. Okay, napatay na yung makina pero may apoy pa rin. Anong gagawin? Next. Comment nga kayo sa baba pagka ganyan ang senaryo. Di ba? Wala tayong magagawa min eh. Naging culture na rin kasi yung mag-video eh. Anyway, next post. Ito. Sabi sa post ng We Are Millennials, I'm happy to see my old classmates downfall. Ang saya pala makakita yung mga bullies at feeling above noong high school na mag-downfall yung buhay ngayon. Yung mga feeling mayayaman at bakla yan. May ano na naman. May mau-offend na naman ditong LGTB. Di ba? May matitrigger na namang LGBTQ dito. Ulit nga natin, I'm happy to see my old classmates downfall. So nasasayahan daw siya na yung pagbagsak ng mga dati niyang classmate. Ang saya pala makakita ng bullies at feeling above noong high school na mag-downfall yung buhay ngayon. Yung mga feeling mayaman at bakla noon na nasa ibang bansa yung magulang, ngayon asa pa din sa magulang at walang trabaho, hindi man lang nakapag-college. Yung mga matataray at feeling maganda noon, nagkaanak agad. Siguro binasted to. Before matapos ang college, yung mga mayayabang at feeling magaling noon, ngayon nagtitiis sa low-paying jobs. Sabihin nyo na akong masamang tao pero wala akong pake. Kung kilala nyo lang ugali ng mga taong yun noong high school, tatawanan nyo din sila ngayon. Kung magiging movie ang buhay nila about sa downfall nila, panonoorin ko ng 10 beses. Francis pa. Ito alam naman natin na masama mag-isip ng masama ang matuwa sa misfortune ng iba. Ano na yan basic naman yan eh. 'Di ba? Kasi basta masama 'yun eh na matuwa ka sa kamalasan ng iba. Pero ang pinag-uusapan kasi dito yung feelings eh. Yung feelings kasi hindi mo makokontrol yan kahit anong gawin mo.
Parang sa love, di ba? Pag na-inlove ka, hindi mo makokontrol ang sarili mong ma-inlove ka. No matter what happen. Parang ganito, no? Isi-share ko sa inyo. Ako, hate ko talaga ang tatay ko. Mahal ko naman ang tatay ko. Mahal ko ang tatay ko. Pero, busit na busit talaga ako sa tatay ko dahil sobrang stricto nun. Sobrang, sobrang, alam mo yun, hindi ka makahinga pag nandyan yun. Ganun ang tatay ko. Negosyante kasi ang tatay ko eh. Nung namatay ang tatay ko, I'll be honest, mahal ko ang tatay ko. Alam ng Diyos niya, mahal ko ang tatay ko. Tatay ko yun eh. Pero nung namatay yung tatay ko, magiging honest ako sa inyo, ayoko magpaka-plastic. Alam mo yung feeling ng nakahinga ka ng maluwag. I don't know kung saya ang, saya ang, ibig sabihin nun, yung naging masaya ako dahil nawala siya. Hindi ko alam, pero yung feeling ng relief, yung feeling na nabunutan ka ng tinik nung namatay yung tatay ko. Although na naghirap ako noon, pero alam mo yun, nakaramdam ako ng freedom na pwede kong gawin yung gusto kong gawin. 'Di ba? Yung feelings kasi, katulad nito, yung feelings kasi nito, hindi mo makokontrol yan eh. Kung may nakaramdam ka ng saya, pagka ganun yung nangyari. Katulad nung sa akin, di ba? Kahit ilang beses ko nagdadasal ako sa Diyos, pati sa mga kapatid ko, na alam niyo naman God, na gusto ko talaga magpatawad at gusto kong makaramdam ng tamang maramdaman. Honestly, nagdadasal talaga ako na alisin sa puso ko yung ganun. Kasi masama yun. Alam ko namang masama yun eh. Pero sometimes, hindi mo makokontrol yung feelings mo katulad nga nito. Siguro masyado siya naapi dati. However, hindi maganda na ipangalandakan mo. Kasi sa part na yon, yung ipapangalandakan mo na yan, sa part na yan, parang medyo masama na ito. Sa part na yan. Siguro kung maramdaman mo yan, siguro sa sarili mo lang or just in case na matanong ka lang, 'di ba? Anong feeling mo ngayon na ganyan ang nangyari kay Pwede ka naman maging honest, 'di ba? Hindi mo naman kailangan plastikin ang sarili mo na, naawa ako sa kanila, 'di ba? Pero yung out of nowhere, bigla mong sasabihin 'yan, biglang ipo-post mo na ganyan. Hindi naman maganda siguro. Na ipangangalandakan mo pa na parang nagpipiesta ka na ganun yung nangyari sa kanila. Kung meron ka man naramdaman na gano'n, siguro sa feelings mo lang. Kasi hindi mo naman makokontrol talaga sa ayaw sa gusto nyo. Diba? Hindi nyo makokontrol yan na masaya kayo pag nangyari yon. Lalo na yung hate na hate mo dating tao noon. Diba? Yun lang. Pero masaya ako dahil yung mga binuli ko dati nun, naging kaibigan ko na ngayon, di ba? Anyway, next. Hindi, yun lang opinion ko doon, yung regarding dito, na maligaya. Hindi mo makokontrol, naiintindihan ko kung maging maligaya ka, pero sana hindi mo nalang pinost. Pero kung feeling mo tama yung ginagawa mo, go ahead lang, di ba? Pagdusahan mo na lang yung mga panghuhusga ng tao sa'yo dahil nilabas mo yan eh. Next issue. Sabi dito, bakit ginawa kaming siyam? Valid pocket view from the child. Pero maraming bashers. Ninormalize na kasi ng Pilipinas yung irresponsibleng parenting. Mag-anak ng mag-anak kahit yung mga current kids hindi na kayang utusan. Kasi merong sasalo mindset, 'di ba? Kaya bawal i-question 'yan, automatic masama kang anak, walang respeto, walang galang, walang utang na loob sa magulang. Pero sa totoo, mahal niya ang magulang at may respeto sa magulang, but sa pocket may tama at valid siyang point, which is nakikita sa ibang parents na responsable.
hindi magdadagdag ng anak pag hindi kayang tustusan yung current children. Very accountable at very responsible. Bakit ba ginawa kaming siyam? Magiging ano ako dito ha. Wait ha. Yan ang binigay ni Lord, maging 9 kayo. Sinisip ang magulang. Kami mga 11 magkapatid eh. Pero okay lang. Kasi hindi naman kami pinabayaan ng mga magulang namin. Mahirap lang daw sila pero bakit nag-nursing? So ito no. Yung regarding dito sa... Totoo naman yon, may point naman yon na kahit ako din sinasabi ko yan eh. Sinasabi ko yan na dapat magplano talaga. Kasi may mga magulang na ganyan eh, na anak lang ng anak. Pero the moment na nailuwal na yung mga kapatid mo at 9 na kayo, at naging tao na yung mga yon, wala na tayong room sa pagsisisi eh. I mean, sa paninisi. Kasi unang-una, nung naging tao na yung mga, yung siyam na, yung 8 kapatid mo, dahil pang siyam ka, di ba? Naging tao na yung 8. Mahal mo na yung mga kapatid mo na yan eh. At di mo nakakayaning mawala yung mga yan eh. Di ba? Kasi yung mga kapatid mo, wala namang kinalaman yun. However, may, totoo naman na may mga irresponsible talaga magulang na anak ng anak. Well, ang magagawa na lang natin dyan ay yung sa sarili mo o yung mga sa susunod na i-educate na lang. Pero yung mga nakapagluwal na ng 9 na ano, I think wala nang point na para sisihin pa yung mga yun eh. Siguro pwede mo sabihin, ano, last na nanganak na niyang pangsyam na. Sabihin mo, nanay, tama na ha. Tama na, utang na loob. Pero pag naluwal na kasi yan, ano eh, wala na tayong magagawa eh. Pwede siguro sa pamamaraan na ganito, no? Nagiging lesson na lang ito sa mga susunod na magiging parents. 'Di ba? Pero do sa paninisi kasi, aminado din ako na mahilig din akong manisi eh pag may hindi magandang nangyari. Ikaw kasi! Pero kailangan natin sabay-sabay matuto eh. Kasi hindi nakaka-fix. Kasi sa totoo lang, hindi nakaka-fix kasi yung ano eh, yung paninisi eh. Kahit sa anong gawin mo, kahit durugin mo ng pinong-pino yung tao na nakagawa ng pagkakamali na yun. Hindi lang sa magulang ano, kahit sa anong aspeto. Wag naman yung krimen talaga, kailangan talagang parusahan yun. Pero let's say yung mga ganyan, yung mga hindi naman siya krimen na nagkaanak ng marami or decision making sa negosyo, 'di ba? Halimbawa magpa-partner kayo, no, magkakasosyo kayo, may isang nagdesisyon na dahilan kung bakit bumagsak yung negosyo or sa pamilya nyo, yung halimbawa, ang bibili ko kaya kotse or SUV. Tapos bumili kayo ng SUV, no? Hindi pala kasya do sa parking space nyo. Tapos sisisi mo, ikaw kasi sabi ko sa'yo, kotse lang ang bilhin eh. Yung mga ganong bagay na hindi namang krimen, hindi nakakatulong kasi yung yung paninisi eh. Siguro pwede nyo mapag-usapan once sa susunod pala pag-aralan muna natin kung ano yung decision. Pero yung araw-araw mong lilitanyahan na ikaw kasi, ikaw kasi. Hindi na-fix kasi ang problem nun eh. Instead nang isipin nyo kung paano nyo masusolusyonan yung current na problema nyo, doon nyo ubusin yung oras kaysa doon sa paninisi. Kasi kahit kailan hindi na maibabalik ang nakaraan eh. 'Di ba? Or meron man pagkakamali kayong nakarelasyon, 'di ba? Ikaw kasi. Mag-move on na lang parehas.
Kasi hindi nakaka ano yun eh, hindi nakaka fix kahit kailan ng paninisi. Yun lang ang masasabi ko dito. Ngayon, kung tama ba yung sinabi, totoo naman ito na may mga irresponsible talaga na hindi nag-iisip na magulang. Siguro mapapag-usapan lang yung topic na yan kung kinailangan, pero yung dyan mo isisisi kung bakit kayo naghirap, instead na, wala na eh, nandyan na eh. Instead na sisihin mo pa ng sisihin yung magulang mo, hanap na lang tayo ng paraan. Ang pag-usapan nyo, paano tayo makakasurvive. Yun, tapos. Next. And last issue. Tinawag na sir. Nagtantrum sa SOCMED. So now, being called sir is offensive. Since when did basic courtesy become a crime? People out there feeling disrespected by a title, pero willing mawala ang 20K over pronouns. Tayo na tao pa rin kausap mo, hindi manghuhula. You expect people to know your identity without even saying a word. Tapos magrarant ka sa SOCMED over basic courtesy. Nanghingi ka ng respeto, pero you move like that. Respect is a two-way street, hindi entitlement. Respect isn't about being called what you want. It starts how you treat people. He did lose 20K sales nung you just lack of class. Sir ng sir daw, sabi gano'n. Went to handyman SM Daet. Paano nagkaroon ng handyman sa SM? Robinsons ang handyman. Dito pa lang parang ano na to eh. Parang SM Daet. May SM Daet ba? At paano nagkaroon ng handyman? Eh, ang hardware ng SM Ace eh. Tingnan nga natin. Parang dun pa lang sablay na yun ah. Yung kwento ah. SM Daet. Kasi ang affiliate na hardware ng Robinsons, may SM Daet nga. May SM Daet Pero paano nagkaroon ng handyman? Doon pa lang sinungaling na yung istorya eh. 'Di ba? Ganito kasi yan para malaman nyo Ang sa SM ay Watsons. Ang sa Robinsons, South Star. Drugs. Ang sa SM ay Toy Kingdom. Sa Robinsons, Toys R Us. Ang sa SM ay Ace Hardware. Ang sa Robinsons, Handyman. 'Di ba? Handyman sa saan mo napulot na may handyman sa SM? Ayan Affiliate ng Robinsons ang handyman eh. Kasi pinanggalingan ko yung Robinsons, alam ko yung affiliate. Paano doon pa nga lang may fault na yung kwento nito ni Sir. Pero sige, bibigyan ko ng partida Bibigyan ko siya ng partida. Baka naman ang mga hardware para sa kanya ay handyman ang tawag. 'Di ba? Kumbaga sa atin, kahit ang LPG mo ay Solane, gasol pa rin ang tawag natin. Kahit na ang toothpaste mo ay close up, Colgate pa rin ang tawag. Siguro ganun ang ibig sabihin ni Sir. Binibigyan ko na ng ng palusot ha. 'Di ba may mga kanya-kanya tayong generic pa ba? Kahit na EQ ang diaper, Pampers pa rin sa'yo yun. Di ba? Next. Itong, punta tayo dito. We went to Handyman SM Daet to check out some drop lamps. Yung mama dun, sir ng sir. Parang nangiinis. So after a while, sabi ko sa kanya, kaka-sir mo, nawalan kayo ng halos 20K sales today. Natulala lang siya. Hindi ko alam kung parang ikaw lang customer, magkano ba ang sales ng hardware sa isang araw? Baka bakterya lang yung 20K mo, no? Hindi ko naman sinasabing minamaliit ko yung 20K mo, pero ewan ko ba? 'Di ba?
Kahit ako din naman na makakita sa'yo tapos malaki pa ang boses mo. Sir talaga ang tawag ko sa'yo. Hindi, yung pagsasalita kasi ng sir, no? Kasi gusto mo ba, tanungin ka muna, ano po ba kayo? Lalaki po ba kayo o babae? Mas nakaka-offend yun. Kasi pag tinawag ka na ng sir, form na ng respect yun na naaayon dun sa iniisip nung nung nagbibigay sa'yo ng serbisyo eh. I think dapat walang big deal doon. 'Di ba? Wala dapat big deal doon sa pag mga bakla kasi yung feeling entitled na sa CR na lang, di pa napagbigyan umihi sa CR ng babae, nagrarant agad. Bakit po nawala ng 20k, sir? Ay, naku, Diyos ko. Bababaw ng problema ng mga natin. Yung pagbigay kasi ng sir, respeto na yun eh. Di ba sa mga teacher natin, sir, ma'am, wala eh. Hinahanapan nila ng... Anyway, yan lang po mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.